Isang mapagpalang sandali po sa inyong lahat, mga kapuso. Ako po si Clara at maligayang pagbabalik sa kwentong puso. May mga pamilyang binuo sa dugo. Pero paano kung ang pamilyang wawasak sa'yo ay siya ring pinag-alayan mo ng lahat? Ngayong gabi, samahan natin si Amihan sa isang Paskong hindi niya malilimutan. Isang gabing susubok sa lahat ng kanyang paniniwala tungkol sa pagmamahal, katapatan, at kung ano nga ba ang tunay na kahulugan ng isang tahanan. Pirmahan mo ito, Amihan. Ang boses ay malamig. Mas malamig pa sa simoy ng hangin ng Disyembre na pumapasok sa siwang ng bintana. Nanginginig ang kamay ni Amihan habang nakatingin sa papel na inilapag ni Doña Priscilla sa ibabaw ng kanilang lamesa. Isang dokumento, dalawang kopya, at isang ballpen na nakapatong sa gitna. Ano po ito, Mama? Tanong niya. Ang boses ay halos pabulong. Ang salitang mama ay kusa na lang lumabas sa kanyang bibig. Isang salitang 5 taon na niyang ginagamit para sa biyenan niya. Hindi ngumiti si Doña Priscilla. Ang kanyang mukha ay parang maskarang gawa sa yelo. Kasulatan. Para tapusin na ang lahat ng ito. Isang nakabibinging katahimikan ang pumuno sa sala. Sa labas, maririnig ang mahinang ugong ng mga nangangaruling, ang kanilang mga awit tungkol sa kapayapaan at pagmamahal. Ngunit sa loob ng bahay na ito, walang kapayapaan. Hindi ko po maintindihan, sabi ni Mia. Ang kanyang mga mata ay nagsimula ng manlabo dahil sa namumuong luha. Simple lang, Amihan. Giit ng matanda. Ang bawat salita ay parang patalim. Tapos na ang pagpapanggap. Hindi ka nababagay sa pamilyang ito. Hindi ka pamilya. Pabigat ka lang. Parang sinampal si Mia ng 1,000 beses. Parang nabingi. Umikot ang kanyang paningin at napakapit siya sa sandalan ng silya para hindi matumba. Pabigat? Ang salitang iyon ay umalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Naalala niya ang walang katapusang gabi ng pagpupuyat sa harap ng makinang pantahi. Ang pagtahi ng mga bestida, uniforme, kurtina, kahit ano para lang makatulong na bayaran ng utang na iniwan ng yumaong asawa ni Doña Priscilla. Ang parehong mga kamay na nagtahi para sa kanilang kinabukasan, ngayon ay sinasabihang walang silbi. Ang kanyang mga mata ay desperadong hinanap ang kanyang asawa. Si Paulo. Nakatayo lang ito sa isang sulok sa tabi ng Christmas tree na magkasama pa nilang binuo kagabi. Hindi ito nakatingin sa kanya. Ang mga mata nito ay nakapako sa sahig na tiles na para bang iyon ang pinakainteresanteng bagay sa buong mundo. Paolo? Basag ang boses ni Mia. Paulo? Anong ibig sabihin nito? Hindi sumagot si Paulo. Nanatili siyang parang isang estatwa. Ang tanging gumalaw ay ang kanyang kamao na bumakli sa kanyang gilid. Huwag mo nang istorbuhin ang anak ko, sabat ni Doña Priscilla. May mas magandang kinabukasan na naghihintay sa kanya. Isang kinabukasan na wala ka. Doon na bumagsak ang mga luha ni Mia. Sunod-sunod. Mainit. Parang asido sa kanyang pisngi. Hinawakan niya ang kamay ni Paulo. Naghahanap ng kahit konting init, kahit konting pag-asa. Paulo, magsalita ka. Please. Pero marahas na binawi ni Paulo ang kanyang kamay. Sa wakas, tumingin ito sa kanya. Pero ang mga matang nakita ni Mia ay hindi na ang mga matang minahal niya. Malamig. Walang emosyon. Estranghero. Pirmahan mo na lang, Mia, sabi nito. Ang boses ay patag. Walang bakas ng pagsisisi. Para matapos na. Iyon ang huling suntok. Ang katotohanang hindi lang ang biyenan niya ang nagtataboy sa kanya, kundi pati na rin ang lalaking pinangakuan niya ng habambuhay. Kinuha ni Doña Priscilla ang isang maliit na bag na gawa sa tela mula sa ilalim ng lamesa. Ang mga damit ni Mia, basta na lang isiniksik sa loob. Ibinato niya ito sa paanan ni Mia. Kunin mo na ang mga basura mo at umalis ka na. Ngayon din.
Nanginginig, pinunasan ni Mia ang kanyang mga luha. Dahan-dahan niyang kinuha ang ballpen. Bawat galaw ay parang ang bigat. Ang ingay ng Pasko sa labas ay parang isang panunuya. Pinirmahan niya ang papel. Ang kanyang pangalan, Amihan de los Santos Alvarado, ay isinulat niya sa huling pagkakataon. Pagkatapos, tinanggal niya ang gitling at ang apelyido ng lalaking sumira sa kanyang puso. Pinulot niya ang kanyang bag. Habang naglalakad siya papunta sa pinto, ang daliri niya ay walang malay na humaplos sa isang sinulid na nakausli sa laylayan ng kanyang damit. Isang ugali ng mananahi, isang paalala ng kung sino siya bago ang lahat ng ito. Nang buksan niya ang pinto, ang malamig na hangin ay sumalubong sa kanya, kasabay ng malakas na putok ng isang paputok sa di kalayuan. Sumara ang pinto sa kanyang likuran. Ang tunog ng pagkandado nito ay parang isang hatol. Nakatayo si Amihan de los Santos sa kalsada ng Cubao sa mismong gabi ng Pasko. Nagniningning ang mga ilaw sa paligid. Masasaya ang mga tao. Pero para sa kanya, ang mundo ay nagdilim. Walang tahanan, walang pamilya, walang sinuman. Ang mga paa ni Mia ay wala ng direksyon. Naglakad lang siya ng naglakad, palayo sa bahay na minsan niyang tinawag na tahanan. Ang bawat hakbang ay mabigat. Parang may nakadagan na malaking bato sa kanyang likod. Ang maliit na bag ng damit ay yakap-yakap niya, ang tanging pag-aari niya sa buong mundo. Ang masayang tunog ng Pasko sa paligid niya ay parang lalong nagpapabigat sa kanyang dibdib. Pamilyang nagtatawanan, magkasintahang magkahawak kamay, mga batang tumatakbo na may hawak na regalo. Bawat eksena ay isang paalala ng lahat ng bagay na nawala sa kanya. Hindi niya namalayan kung saan siya dinala ng kanyang mga paa. Mula sa pamilyar na kalsada ng Cubao, napadpad siya sa bandang Kamuning. Pagod at nilalamig, umupo siya sa hagdanan ng isang simbahan na sarado na. Doon, sa ilalim ng ilaw ng poste, hinayaan niyang bumuhos muli ang kanyang mga luha. Wala siyang pera, wala siyang kamag-anak na malalapitan. Ang mga magulang niyang nag-ampon sa kanya ay matagal nang pumanaw. Siya ay nag-iisa. "Ineng, ayos ka lang ba?" Isang mahinahong boses ang pumutol sa kanyang pag-iyak. Nag-angat siya ng tingin. Isang babaeng maliit, nakasuot ng simpleng bestida na may abito, ang nakatayo sa harap niya. Isang madre. Ang kanyang mga mata ay puno ng pag-aalala. Agad na pinunasan ni Mia ang kanyang mukha. Biglang nakaramdam ng hiya. "Ayos lang po ako, sister. Nagpapahinga lang po." Ngumiti ang madre, isang nangiting malumanay. "Gabi na. Delikado dito sa labas, lalo na't Pasko. Halika muna." Naku, wag na po. Nakakahiya po." Tanggi ni Mia. "Walang dapat ikahiya," sabi ng madre at inilahad ang kanyang kamay. "Ako si Sister Lori. Kung wala kang mauuwian ngayong gabi, ang pintuan namin ay laging bukas." Nag-aalangan man ay tinanggap ni Mia ang kamay ng madre. Tumayo siya at sumunod sa kanya. Naglakad sila sa isang maliit na eskinita sa tabi ng simbahan. Sa dulo nito ay may isang lumang bahay na may 2 palapag. Sa tarangkahan, may isang kahoy na karatula na nakasulat, "Tahanan ng Pag-asa." Pagpasok nila, isang kakaibang init ang sumalubong kay Mia. Ang amoy ng mainit na tsokolate at bagong saing na kanin ay pumuno sa hangin. Ang sala ay simple lang. May mga lumang sofa at isang maliit na Christmas tree na pinalamutian ng mga dekorasyong gawa sa kamay. Pero puno ito ng buhay. May mga batang naglalaro, may mga nagkukulitan. "Ito ang tahanan ng Pag-asa," paliwanag ni Sister Lori. "Isang munting kanlungan para sa mga batang nangangailangan." Napatingin si Mia sa paligid. Ang mga bata, iba-iba ang edad, ay napahinto sa kanilang ginagawa at napatingin sa kanya ng may pagtataka. Agad siyang yumuko, nahihiya sa kanyang itsura. Gusot ang damit, maga ang mga mata. "Mga anak,
Tawag ni Sister Lori. Ito si Ate Amihan. Makakasama natin siya ngayong gabi. Isang batang babae, siguro mga 6 na taong gulang, ang lumapit sa kanya. May maliit na punit ang laylayan ng kanyang bestidang kulay rosas. "Hello po ate," sabi nito ng mahiyain. "Hello," sagot ni Mia, pilit nang ngumingiti. Napansin ni Mia ang punit sa damit ng bata. Hindi niya napigilan ang sarili. Automatiko, binuksan niya ang kanyang maliit na bag. Mula sa isang bulsa sa gilid, kinuha niya ang isang maliit na sisidlan ng sinulid at karayom. Isang bagay na lagi niyang daladala, isang extension ng kanyang pagkatao bilang mananahi. "Halika dito, ayusin natin yan," sabi niya sa bata. Lumuhod si Mia at sa loob lang ng ilang sandali, maingat niyang tinahi ang punit. Ang kanyang mga daliri ay gumalaw ng may kasanayan at katiyakan. Nang matapos, halos hindi na makita kung saan ang sira. "Ayan, parang bago na ulit," sabi niya. Namangha ang bata. "Wow, ang galing niyo po!" Isang maliit na ngiti ang sumilay sa labi ni Mia. Isang tunay na ngiti sa unang pagkakataon sa gabing iyon. "Dito ka muna matulog sa kwarto ng mga volunteers," sabi ni Sister Lori at iginiya siya sa isang maliit na silid na may 2 kama. "Kumain ka muna. Alam kong gutom ka na." Tumangulang si Mia, hindi makapagsalita dahil sa pasasalamat. Pagkatapos ng isang simpleng hapunan, habang ang buong bahay ay tahimik na, dahan-dahang sinilip ni Mia ang silid kung saan natutulog ang mga bata. Nakaayos sila sa mga double-deck na kama. Ang ilan ay kayakap, ang mga lumang unan at teddy bear. Payapa ang kanilang mga mukha. Sa isang sulok, may isang batang lalaki na nakatalikod. Kahit tulog, mahigpit ang hawak nito sa isang bagay na nakatago sa ilalim ng kanyang unan. Habang pinagmamasdan niya sila, isang kakaibang pakiramdam ang dumaloy sa puso ni Mia. Isang kapayapaan na hindi niya inaasahan. Ang bahay na ito, kahit simple at luma, ay may init na hindi niya naramdaman sa malaking bahay ng mga Alvarado sa loob ng 5 taon. Ngunit kasabay ng kapayapaan, isang tanong ang sumundot sa kanyang isipan. Isang tanong na puno ng pagdududa. Karapat-dapat ba ako sa lugar na ito? Karapat-dapat ba ako sa kapayapaan? Isinara niya ng dahan-dahan ang pinto. Daladala ang bigat ng tanong na iyon, pabalik sa kanyang higaan. Lumipas ang mga araw. Ang dapat sana'y isang gabing pananatili ni Mia sa tahanan ng Pag-asa ay naging 1 linggo. Hindi siya naghintay na alukin. Kusa siyang gumalaw. Tuwing umaga, siya ang unang nagigising para maghanda ng almusal. Ginugol niya ang kanyang mga araw sa harap ng isang lumang makinang pantahi na nakatago sa bodega ng tahanan. Inayos niya ang mga sirang damit ng mga bata, tinahi ang mga punit na kurtina at gumawa pa ng mga bagong punda ng unan mula sa mga retasong tela. Sa paggawa, unti-unting bumabalik ang kanyang lakas. Bawat tahi, bawat tusok ng karayom ay parang paghilom sa sarili niyang mga sugat. Sa lahat ng bata sa tahanan, may isang laging nakapupukaw ng kanyang pansin, si Gio. Ang batang lalaki na nakita niyang mahigpit ang hawak sa isang bagay nung unang gabi niya. 7 taong gulang, laging tahimik at laging nasa isang sulok. Bihira itong makipaglaro. Ang mga mata nito ay may lungkot na parang sa isang matanda. Isang hapon, habang nagtatahi si Mia sa may hardin, lumapit si Gio. Walang imik, umupo ito sa tabi niya. Hindi nagsalita si Mia, hinayaan lang niya ang bata. Matagal silang ganoon, tanging ang tunog lang ng makina ang maririnig. Maya-maya, kinuha ni Gio ang kinakain niyang biskwit at hinati ito sa 2. Inabot niya ang kalahati kay Mia. "Salamat," sabi ni Mia. Tinanggap ang alok. Isang simpleng kilos, pero para kay Mia ito ay isang malaking bagay. Isang tanda ng pagtitiwala. Nang makita ni Gio na komportable na si Mia,
Dahan-dahan niyang kinuha mula sa kanyang bulsa ang bagay na lagi niyang itinatago. Isang lumang litrato, kupas na ang kulay at may tupi na sa mga gilid. Maingat niya itong inilahad kay Mia. "Sino sila?" tanong ni Mia habang tinitingnan ang litrato. Isang babaeng bata pa, nakangiti habang karga ang isang sanggol na natutulog. Nakatayo sila sa harap ng isang gate ng gusali na mukhang ospital. Sa likuran nila, isang malaking puno ng acacia ang nakatindig. Isang pamilyar na eksena, pero hindi matukoy ni Mia kung saan niya nakita. Sabi ni Sister Lori, "Baka siya ang mama ko." Bulong ni Gio, ang tinig ay halos hindi marinig. "Iniwan daw ako sa gate ng tahanan noong baby pa ako. Ito lang ang kasama ko." Tinitigan ni Mia ng mas maigi ang babae sa litrato. Maganda ito. May mahabang buhok, pero hindi ang mukha nito ang nakakuha ng kanyang atensyon, kundi ang nasa pulsuhan nito. Isang silver bracelet, manipis, na may maliliit na dahon na nakaukit. Biglang bumilis ang tibok ng puso ni Mia. Isang malakas, hindi maipaliwanag na kabog. Parang may malamig na tubig na ibinuhos sa kanyang likuran. Ang bracelet, parehong-pareho. Ito ang bracelet na nakita niya sa isang lumang kahon ng pananahi ng kanyang yumaong ina-inahan. Minsan niya itong nakita noong bata siya. Tinanong kung para kanino yon, pero mabilis itong itinago ng kanyang nanay. "Huwag mo nang itanong, anak. Hindi ito sa atin." Iyon lang ang sinabi nito. Hindi na niya ito nakita pang muli. Parang huminto ang pag-ikot ng mundo ni Mia. Ang ingay ng mga batang naglalaro sa di kalayuan ay biglang nawala. Ang tanging naririnig niya ay ang pagpintig ng sarili niyang pulso. Dahan-dahan, kinuha niya ang litrato mula sa kamay ni Gio. Nanginginig ang kanyang mga daliri. Tinitigan niya ang bawat detalye, ang gate ng ospital, ang puno ng acacia, at higit sa lahat, ang bracelet. Isang malabong alaala ang biglang pumasok sa kanyang isipan. Isang amoy, amoy ng gamot, ng alkohol, isang mahinang yak ng sanggol, at isang pamilyar na boses na bumubulong, putol-putol. "Huwag mong sabihin, ipagpalit mo." Napailing si Mia. Isang panaginip lang, isang paulit-ulit na panaginip na bumabagabag sa kanya mula pagkabata. Pero ngayon, sa harap ng litratong ito, hindi na ito parang isang panaginip lang. "Ate Mia, ayos ka lang po?" Tanong ni Gio na pansin ang panginginig niya. Hindi agad nakasagot si Mia. Maingat niyang binaliktad ang litrato. Sa likod, may sulat kamay. Lumana at halos mabura na ng panahon. Ngunit sa ilalim ng sikat ng araw, may dalawang salita siyang naaninag. Dalawang salitang bumatak sa hininga niya at nagpagguho sa kanyang mundo. Patawad, anak. Malayo sa simpleng mundo ng tahanan ng pag-asa, sa tuktok ng isang makintab na gusali sa Makati, ang hangin ay manipis at malamig. Sa loob ng isang malawak na opisina na napapaligiran ng salamin, nakaupo si Senador Renzo Hidalgo sa likod ng kanyang malaking lamesang gawa sa mahogany. Ang kanyang mukha ay seryoso. Ang mga mata ay nakapako sa mga dokumentong nasa harap niya. Sa edad na 55, mayroon na siyang lahat: kapangyarihan, kayamanan, respeto. Pero ang kanyang mga mata ay may bakas ng isang kalungkutan na hindi kayang itago ng anumang tagumpay. Kakatapos lang niyang basahin ang lingguhang ulat mula sa tahanan ng pag-asa. Isang folder na mas binibigyan niya ng pansin kaysa sa mga panukalang batas sa Senado. Para sa mundo, isa lang ito sa maraming charity na sinusuportahan niya. Pero para sa kanya, ito ang kanyang penintensya. Ang kanyang walang katapusang paghahanap. Tumunog ang kanyang private line. Isang numero lang ang nakarehistro doon. "Elias," sagot niya. Hindi na kailangan pang tingnan kung sino ang tumatawag. "Senator," sagot ng boses sa kabilang linya. Si Mang Elias, ang matandang katiwala at administrador ng tahanan. Ang taong kasama niya
mula pa noong simula. Kumusta ang mga bata? Tanong ni Renzo. Ito ang lagi niyang unang tanong. Mabuti naman po, Senator. Masisigla, lalo na't may bago kaming volunteer. Bahagyang kumunot ang noo ni Renzo. Volunteer? Hindi ba't sinabi kong dumaan muna sa masusing background check ang lahat? Opo, Senator. Pero biglaan po ang pagdating niya. Gabi ng Pasko. Nakita ni Sister Lori sa labas ng simbahan. Mukhang may mabigat na pinagdadaanan. Paliwanag ni Elias. Amihan de los Santos ang pangalan. Isang mananahi. Napakabait sa mga bata at napakasipag. Sa loob lang ng isang linggo, halos lahat ng sirang gamit dito ay nakumpuni na niya. Amihan. Isang pamilyar na pangalan, ngunit hindi niya maalala kung saan narinig. Pero Senator, nag-atubili si Elias. May isa pa po. Ano yon? Hindi ko po maipaliwanag, sabi ng matanda. Pero sa tuwing nakikita ko siya, meron siyang isang bagay na pamilyar. Ang paraan ng kanyang pagngiti, ang pagtahi niya, may naaalala ako sa kanya. Natahimik si Renzo. Alam niya kung sino ang tinutukoy ni Elias. Ang multo ng nakaraan na laging nasa pagitan nilang dalawa. Ang dahilan kung bakit itinayo ang tahanan ng Pag-asa. Napatingin si Renzo sa isang maliit na silver na picture frame sa kanyang lamesa. Ang nag-iisang larawan na hindi niya kailanman inilayuo sa kanya. Hindi ito litrato ng asawa niya o ng mga tagumpay niya. Isa itong ultrasound picture. Malabo, itim at puti. Ang unang at huling larawan ng kanyang anak na babae. Ang anak na nawala sa kanya 30 taon na ang nakalipas. Hayaan mo siyang manatili dyan, sabi ni Renzo. Ang boses ay biglang bumigat. Pero huwag mong aalisin ang iyong mga mata sa kanya. Masusunod po, Senator. Bantayan mo siya, Elias. Utos ni Renzo, ang kanyang mga daliri ay walang kamalay-malay na hinahaplos ang malamig na salamin ng picture frame. Alamin mo ang lahat tungkol sa kanya, pero huwag na huwag kang magpapahalata. Ibinaba ni Renzo ang telepono. Tumayo siya at lumapit sa malaking bintana. Tinanaw ang abalang syudad sa ibaba. Ang lahat ng gusaling iyon, ang lahat ng kayamanang iyon. Ipagpapalit niya ang lahat para lang sa isang sagot. Amihan. Paulit-ulit na umikot ang pangalang yon sa kanyang isipan. Isang maliit na kislap ng pag-asa na matagal na niyang ibinaon. Isang kislap na parehong nagbibigay buhay at nagdudulot ng takot sa kanyang puso. Hindi na mapakali si Mia. Ang litrato ni Gio ay naging isang obsesyon. Sa araw, sinusubukan niyang maging normal, nagtatahi, nakikipaglaro sa mga bata, tumutulong sa gawaing bahay. Ngunit sa gabi, habang ang lahat ay natutulog, ang mga tanong ay bumabagabag sa kanyang isipan. Ang ospital, ang puno ng acacia, ang bracelet, ang sulat sa likod ng litrato. Kailangan niyang malaman ang katotohanan. Isang umaga, nagpaalam siya kay Sister Lori na may aasikasuhin lang sa labas. Dala ang kaunting perang naipon mula sa mga ekstra na tahiin at ang imahe ng litrato na malinaw na nakatatak sa kanyang isip. Naglakbay siya papuntang Santa Mesa. Base sa arkitektura ng gusali sa litrato, mukha itong luma. Nagtanong-tanong siya sa mga matatanda sa palengke. At tama nga ang hula niya. May isang lumang maternity hospital doon dati, ang St. Monica Lying-in Clinic. Pero matagal na raw itong nagsara at naiwang abandonado. Nakarating si Mia sa lugar. Ang dating ospital ay isa na lang kalansay ng gusali. Kinakalawang na ang mga rehas, basag na ang mga salamin, at mataas na ang mga damo. Ngunit naroon pa rin ito, ang gate na kinakalawang. At sa likod nito, kahit paano'y nakatayo pa rin, isang malaki at matatag na puno ng acacia. Tumugma ang lahat. Napahawak si Mia sa kanyang dibdib. Nandito. Dito nagsimula ang lahat. Sinubukan niyang pumasok, pero nakakandado ang gate. Walang paraan.
Ang susunod niyang pag-asa ay ang mga papeles, ang mga record. Pumunta siya sa City Hall, sa archives section, umaasang may mahahanap siyang talaan ng mga ipinanganak sa Santa Monica Clinic. 30 taon na ang nakalipas. Pasensya na po, miss, sabi ng clerk na tila pagod na. Lahat po ng records mula sa area na yan bago mag-95, nasama po sa isang sunog. Wala na po kaming kopya. Sunog. Isang sagot na parehong kapani-paniwala at nakapagdududa. Parang isang pader na humaharang sa kanya. Napakaginhawang dahilan para mawala ang lahat ng ebidensya. Bumalik si Mia sa tahanan na bigo at pagod. Pakiramdam niya ay tumatakbo siya sa isang bilog. Gabi na nang maalala niya ang isang bagay. Ang lumang kahon ng pananahi ng kanyang nanay-nanayan. Bago ito namatay, ibinilin nito iyon sa kanya. Lahat ng mahalaga sa akin, nandyan sa loob. Dali-dali niyang kinuha ang kahon mula sa ilalim ng kanyang kama. Binuksan niya ito. Sa ibabaw, nandoon ang mga karaniwang gamit. Sinulid, karayom, mga butones. Pero inalis niya ang tray na pinaglalagyan ng mga ito. Sa ilalim, may mga nakatagong bagay, mga lumang litrato niya noong bata, ang kanyang baptismal certificate, at isang maliit na Biblia na balat na ang takip. Hindi relihiyosa ang kanyang nanay-nanayan. Bakit ito magtatago ng Biblia? Binuklat niya ito, at sa pagitan ng mga pahina ng aklat ng mga awit, may isang maliit na piraso ng papel na nakatupi. Isang resibo. Resibo mula sa Santa Monica Lying-in Clinic. Nakasulat dito ang pangalan ng kanyang ina-inahan at isang petsa. Ang petsang iyon ay ang mismong araw ng kanyang kapanganakan. Hindi iyon ang nakapagpakaba sa kanya, kundi ang nakasulat sa ibaba. Isang maliit na nota na isinulat gamit ang ballpen. Room 204. Salamat sa tulong, Dr. Alma. Dr. Alma. Isang pangalan. Isang konkretong pangalan. Hawak-hawak ang resibo, pakiramdam ni Mia ay may nabuksang pinto. Hindi pa tapos ang lahat. May pag-asa pa. Biglang tumunog ang kanyang luma at gasgas ng cellphone. Isang unknown number. Nag-aalangan man ay sinagot niya ito. Hello? Katahimikan sa kabilang linya. Tanging ang marahang paghinga lang ang kanyang naririnig. Hello? Sino to? Ulit niya. Amihan de los Santos, sabi ng isang boses ng lalaki. Malamig. Walang emosyon. Parang narinig na niya ang boses na yun dati, ngunit hindi niya matandaan kung saan. Sino po sila? Hindi sumagot ang lalaki sa tanong niya. Sa halip nagpatuloy ito. May mga bagay na mas mabuting hayaan na lang na nakabaon sa limot. Kinilabutan si Mia. Paano nalaman ng taong ito ang pangalan niya? Paano nalaman nito ang kanyang ginagawa? Huwag ka nang magtanong, sabi pa ng boses, para na rin sa iyong kaligtasan. Pagkatapos, ibinaba na nito ang telepono. Nakatayo si Mia sa gitna ng kanyang maliit na silid. Hawak ang resibo sa isang kamay at ang cellphone sa kabila. Ang tibok ng kanyang puso ay malakas, dumadagundong sa kanyang tainga. Ang paghahanap niya ay hindi na lang isang simpleng pagtuklas sa nakaraan. Ngayon, alam niyang may isang taong ayaw na malaman niya ang katotohanan. Isang taong handang gawin ang lahat para manatili itong isang sikreto. At ang taong iyon ay nakamasid sa kanya. Sa isang marangyang bahay sa Quezon City, si Doña Priscilla Alvarado ay hindi mapakali. Hawak niya ang telepono, ang kanyang mga daliri ay mahigpit na nakahawak dito. Kakatapos lang niyang kausapin ang isa sa kanyang mga dating socialite na kaibigan. Ang balita ay kumalat na parang apoy. Isang babaeng nagngangalang Amihan, isang mananahi, ang bagong volunteer sa tahanan ng pag-asa. Ang tahanan na itinataguyod ng makapangyarihang Senador Hidalgo. Isang malamig na kaba ang gumapang sa kanyang dibdib. Hindi maaaring maging isang pagkakataon lamang ito.
Masyadong malapit, masyadong mapanganib. Ang babaeng itinapon niya sa labas ay napunta mismo sa lugar na pinakakinatatakutan niya. Paulo! Sigaw niya. Lumabas si Paulo mula sa kanyang silid. Ang dating sigla sa mga mata nito ay napalitan ng pagod at pagkainip. Amoy alak. Mula nang umalis si Mia, gabi-gabi na itong umiinom. Ano na naman, ma? Iritableng tanong niya. Ang babaeng iyon, nasa tahanan ng pag-asa siya. Nanggagalaiting sabi ni Priscilla. Naiintindihan mo ba kung ano ang ibig sabihin niyan? Isang maling galaw lang, isang salita lang mula sa kanya, at lahat ng pinaghirapan natin ay guguho. Walang reaksyon si Paulo. Nagkibit-balikat lang ito. Anong pakialam ko? Pinalayas niyo na siya. 'Di ba? Tapos na. Hindi pa tapos. Maring sabi ni Priscilla. Hanggat humihinga siya, hindi pa tapos. Tinalikuran siya ni Paulo at kumuha ng isang bote ng brandy. Gawin niyo kung anong gusto niyong gawin. Pagod na ako, ma. Pagod na ako. Pumasok ito pabalik sa kanyang silid at malakas na isinara ang pinto. Naiwang mag-isa si Priscilla. Ang kanyang mukha ay nababalot ng galit at takot. Alam niyang hindi niya maaaring asahan ang kanyang duwag na anak. Kailangan niyang kumilos ng mag-isa. Kinuha niya ang kanyang mamahaling handbag at kinuha mula roon ang isang maliit na notebook. Binuklat niya ito sa isang pahina na may nakasulat na pangalan at numero. Isang pangalan na matagal na niyang hindi tinatawagan. Isang pangalan na kasama niyang nakabaon sa isang madilim na sikreto. Nagdial siya. Pagkatapos ng ilang ring, isang boses ng babae ang sumagot. Isang boses na formal at makapangyarihan. It's been a long time, Priscilla, sabi ng babae sa kabilang linya. Donabel, sagot ni Priscilla. Ang kanyang boses ay nagpipigil ng galit. May problema tayo. Tayo? Palagay ko, ikaw ang may problema. Malamig na sagot ni Donabel. Huwag mo akong ganituhin, giit ni Priscilla. Magkatuwang tayo dito. Huwag mong kalimutan ang utang mo sa akin. Kung hindi dahil sa akin, hindi ka magiging kung ano ka ngayon. Isang sandaling katahimikan. Anong kailangan mo? Tanong ni Donabel. Ang boses ay may bahid na ng pagbabanta. Ang babae, ang anak, nasa tahanan ng pag-asa siya. Kailangan natin siyang patahimikin. Kailangan natin siyang tanggalin dyan, sabi ni Priscilla. Narinig niya ang isang mahinang pagtawa sa kabilang linya. At paano mo gustong gawin yan? Simple lang, Priscilla. Sirain mo ang kanyang pangalan. Gawan mo siya ng isang kwento na kahit sino ay hindi magdududa. Gawin mo siyang isang kontrabida sa mata ng lahat. Isang masamang nangiti ang gumuhit sa mga labi ni Priscilla. Magaling. Iyan nga ang nasa isip ko. Samantala, sa tahanan ng pag-asa, kinabukasan, isang bagong bisita ang dumating. Isang babaeng elegante, nakasuot ng mamahaling damit, at may dalang maraming kahon ng donasyon. Nagpakilala siya bilang si Mrs. Reyes, isang concerned citizen na gustong tumulong. Pinatuloy siya ni Sister Lori nang may pasasalamat. Ngunit habang nililibot ni Mrs. Reyes ang tahanan, ang kanyang mga mata ay hindi nakatingin sa mga pasilidad. Nakatingin ito kay Mia. Isang tingin na mapanuri, tila kinikilatis ang bawat galaw niya. Nang mag-isa na lang si Mrs. Reyes at si Sister Lori sa opisina, sinimulan na niya ang kanyang lason. Napaka-blessed ninyo sa inyong mga volunteer, sister. Sabi niya, ang boses ay matamis na parang pulot. Lalo na yung si, Amihan, tama ba? Mukhang napakalapit niya sa mga bata. Totoo po. Isang biyaya ang pagdating niya, sagot ni Sister Lori. Pero, nag-atubili si Mrs. Reyes na para bang may mabigat na sasabihin. Ingat lang po kayo, sister. Naririnig ko lang sa mga usapan na mayroon daw siyang hindi kagandahang nakaraan. Alam niyo na, mahirap na. Ang kaligtasan ng mga bata ang pinakaimportante. Ang mga salitang iyon ay naiwang nakabitin sa hangin, isang lason na dahan-dahang kumakalat.
Hindi na mapakali si Renzo Hidalgo. Pagkatapos ng ulat ni Elias tungkol kay Amihan at ang misteryosong pakiramdam na pamilyar ito, isang hindi maipaliwanag na puwersa ang humihila sa kanya pabalik sa tahanan. Sa loob ng halos 1 taon, puro na lang ulat at tawag ang kanyang inaasahan. Ngayon, kailangan niyang makita ito ng personal. Isang hapon, walang pasabi, dumating siya. Ang kanyang itim at makintab na sasakyan ay huminto sa tapat ng simpleng gate ng tahanan. Siya lang mag-isa, walang bodyguard, walang alalay. Dito, hindi siya Senador Hidalgo. Dito, isa lang siyang ama na naghahanap. Pumasok siya sa loob. Ang ingay ng mga batang naglalaro ay biglang napahinto. Maging si Sister Lori ay nagulat sa kanyang biglaang pagdating. "Senator, hindi po kayo nagsabi na darating kayo," bati nito. "Gusto ko lang makita ang mga bata." "Sister," sabi ni Renzo, isang pilit na ngiti ang nasa kanyang mga labi. Ang kanyang mga mata ay agad na naglibot. Hinahanap ang babaeng nasa ulat ni Elias at natagpuan niya ito. Sa may hardin, nakaluhod si Mia sa lupa, tinuturuan ng isang batang babae kung paano magtanim ng bulaklak sa isang lumang lata. Ang sikat ng araw ay tumatama sa kanyang mukha, nagbibigay liwanag sa kanyang simpleng ganda. Nakatali ang kanyang buhok at may bahid ng lupa ang kanyang pisngi. Mukha siyang pagod, pero ang kanyang mga mata, habang nakikipag-usap sa bata, ay puno ng kalinga. Huminto ang paghinga ni Renzo. Tama si Elias. Mayroong isang bagay na hindi niya kayang ipaliwanag, isang pag-alog sa kaibuturan ng kanyang kaluluwa. Naglakad siya palapit. Naramdaman ni Mia ang anino na tumabon sa kanya. Dahan-dahan siyang nag-angat ng tingin. Ang kanilang mga mata ay nagtagpo. Isang saglit na katahimikan. Para kay Mia, ang lalaking nasa harap niya ay nagtataglay ng isang aura ng kapangyarihan at kalungkutan. Para kay Renzo, ang babae sa harap niya ay parang isang pamilyar na kanta na hindi niya maalala ang pamagat. "Magandang hapon po," bati ni Mia. Medyo nailang. Tumayo siya at pinagpagan ang kanyang mga kamay. "Magandang hapon," sagot ni Renzo. Ang kanyang boses ay mas malalim at mas magaspang kaysa sa inaasahan niya. "Ikaw si Amihan?" "Opo," sagot ni Mia. Nagtataka kung paano nalaman ng estranghero ang kanyang pangalan. "Ako si Renzo Hidalgo. Ako ang tumutulong sa tahanan na ito." Nanlaki ang mga mata ni Mia sa pagkabigla. Ang makapangyarihang senador, ang anino sa Makati, narito sa harap niya. "Isang karangalan po kayo makilala, Senator," sabi niya, biglang nahiya sa kanyang itsura. Habang nag-uusap sila ng mga bagay na walang kabuluhan, kung kumusta na siya, kung gusto ba niya ang pananatili sa tahanan, ang mga mata ni Renzo ay hindi lumalayo sa kanya. Pinag-aaralan nito ang bawat galaw niya, bawat ngiti, bawat kurba ng kanyang mukha. Hinahanap ang isang bagay na hindi niya matukoy. Biglang may nahulog mula sa bulsa ni Mia, isang rolyo ng sinulid na puti. Gumulong ito sa lupa. "Ay!" Sabay silang yumuko para kunin ito. Sa isang iglap, ang kanilang mga kamay ay halos magkadikit. Ang init mula sa kamay ni Renzo ay naramdaman ni Mia. Nagkatinginan sila, 1 metrong pagitan lang. Isang sandali ng kuryente, isang sandali ng pag-aalinlangan. Unang umiwas ng tingin si Mia. "Salamat po." Tumayo si Renzo, hawak ang sinulid. Hindi niya ito ibinalik agad. "Isang mananahi ka raw?" "Opo, dati po." Nang handa na siyang umalis, puno ng mga tanong na walang sagot, isang maliit na boses ang pumigil sa kanya. Si Gio, tumatakbo palapit sa kanila, pero wala itong dalang litrato. Huminto si Gio sa tabi ni Mia, ngunit ang kanyang mga mata ay nakatingin kay Renzo. Isang tinging puno ng pag-asa at pagtataka.
Bigla itong humakbang palapit kay Renzo, hinawakan ng laylayan ng kanyang mamahaling pantalon at tumingala. Sa gitna ng katahimikan ng hardin, tinanong ng bata ang isang tanong na yumanig sa mundo ng senador. Kayo po ba ang tatay ko? Ang tanong ni Gio ay naiwang nakabitin sa hangin, isang bombang sumabog sa katahimikan. Si Renzo, ang taong sanay sa matitinding tanong sa Senado, ay natigilan. Napatingin siya sa bata, pagkatapos ay kay Mia na para bang naghahanap ng sagot. Ang mukha ni Mia ay puno ng pagkabigla at hiya. Gio, ano ka ba? Hayaan mo si Senator. Mahinang saway ni Mia at dahan-dahang hinila ang bata palayo. Pasensya na po kayo, Senator. Ganyan lang po talaga siya minsan. Umiling si Renzo, isang mapait na nangiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. Lumuhod siya para maging kapantay ng bata. Hindi, ayos lang. Hindi ako ang tatay mo, bata. Pero sana mahanap mo siya balang araw. May kung anong kumirot sa puso ni Mia habang pinagmamasdan ng eksena. Ang lungkot sa mga mata ng senador ay kasing lalim ng lungkot sa mga mata ng bata. Umalis si Renzo ilang sandali. Pagkatapos noon, dala ang isang bagong palaisipan. Ngunit ang pagbisita niya ay nag-iwan ng isang epekto na hindi niya inaasahan. Ang concern ni Mrs. Reyes ang peking niya hautam ay nagsimula ng magbunga. Ang mga bulungan ay nagsimulang kumalat sa pagitan ng ibang mga volunteer at staff. Narinig niyo ba? Kaya pala laging malapit si Amihan kay Gio para mapalapit din sa sponsor natin. Grabe, ginagamit pa ang bata para sa sariling interes. Sabi ni Mrs. Reyes, may masama raw na nakaraan yan. Baka tinakbuhan na asawa o baka mas malala pa? Hindi direktang naririnig ni Mia ang mga salita, pero nararamdaman niya ang mga ito. Nararamdaman niya sa paraan ng pag-iwas ng tingin ng ibang tao, sa biglaang pagtahimik nila kapag siya ay dumarating, sa mga upuang laging bakante sa tabi niya tuwing kainan. Mula sa pagiging isang tahimik na biyaya, siya ngayon ay naging isang anino na pinagdududahan. Ang pinakamasakit ay nang minsang iwan niya ang kanyang pitaka sa lamesa ng kusina. Pagbalik niya, nagkakagulo na. Nawawala raw ang maliit na donasyon na nasa isang sobre doon, 500 piso. Walang nag-akusa sa kanya ng direkta. Ngunit ang mga tingin nila ay sapat na. Para silang nagsasabing, sino pa ba? Siya lang naman ang bagong salta dito. Gabi-gabi, umiiyak na lang si Mia sa kanyang unan. Ang lugar na naging kanlungan niya ay unti-unting nagiging isang kulungan ng paghuhusga. Gusto niyang magpaliwanag, ngunit ano ang kanyang sasabihin? Paano niya ipagtatanggol ang sarili laban sa mga multong hindi niya nakikita? Isang gabi, habang nag-iisa siyang naghuhugas ng mga plato, lumapit si Sister Lori. Ang madre ay tahimik lang sa mga nakaraang araw, nagmamasid. Inilapag nito ang isang platito ng mainit na puto bumbong sa tabi ni Mia. Huwag mong hayaang lamunin ka ng dilim, anak, mahinang sabi ni Sister Lori. Pero sister, wala po akong ginagawang masama. Humihikbing sabi ni Mia. Hindi ko po alam kung bakit sila nagkakaganito. Hinawakan ni Sister Lori ang kanyang balikat. Alam ko, ngunit tandaan mo, ang pananampalataya ay hindi sa naririnig ng tainga, kundi sa nakikita ng puso. At ang nakikita ng puso ko ay isang mabuting tao. Gumaan ng kaunti ang loob ni Mia. Ang mga salita ni Sister Lori ay parang isang balsamo sa kanyang mga sugat. Isang patunay na mayroon pa ring naniniwala sa kanya. Ngunit kinabukasan, ang panandaliang pag-asa na yon ay agad na naglaho. Pinatawag siya ni Sister Lori sa opisina. Ang mukha ng madre ay seryoso. Wala na ang nangiti at init ng nakaraang gabi. Mia, sabi nito, umiiwas ng tingin. May kailangan tayong pag-usapan. Kumabog ang dibdib ni Mia. Tungkol ito sa isang reklamo, isang formal na reklamo laban sa'yo. Reklamo?
Ang salita ay parang isang dagundong sa tainga ni Mia. Tinitigan niya si Sister Lori, naghahanap ng paliwanag, pero ang madre ay nakayuko lang sa kanyang lamesa. Mula kay Mrs. Reyes, sabi ni Sister Lori, ang boses ay mabigat at sinusuportahan ng pirma ng ilan pang volunteers. Isang reklamo tungkol sa improper conduct at ang nawawalang pondo. Sinabi nilang nakita ka raw malapit sa donation box nung araw na yon. Isang kasinungalingan. Isang napakalaking kasinungalingan. Hindi po totoo yan, sister. Giit ni Mia. Ang kanyang boses ay nanginginig sa pagitan ng galit at sakit. Alam niyo po yan. Alam ko, Mia. Sagot ng madre. At sa wakas ay nag-angat ng tingin. Ang kanyang mga mata ay puno ng lungkot. Pero ang tahanan, nakadepende kami sa donasyon at sa tiwala ng komunidad. Kung kakalat ang isyong ito, masisira ang pangalan natin. Madadamay ang mga bata. Naintindihan ni Mia. Kahit hindi sabihin ng diretso, alam na niya ang kasunod. Siya ang kailangang umalis. Siya ang kailangang magsakripisyo. Para na naman. Hindi na siya nakipagtalo. Tumango na lang siya. Ang kanyang lalamunan ay may malaking bara na hindi niya malunok. Ang kanyang puso ay durog. Ang kanlungan na akala niya'y natagpuan niya ay isa na namang pinto na isasara sa harap niya. Bumalik siya sa kanyang silid na parang isang zombie, walang luha. Tila naubos na ang lahat ng yon. Ang tanging nararamdaman niya ay isang nakakamanhid na lamig. Kinuha niya ang kanyang maliit na bag at sinimulang iligpit ang kanyang iilang gamit. Aalis siya ng tahimik. Aalis siya bago pa siya tuluyang itaboy. Nang ilabas niya ang lumang kahon ng pananahi ng kanyang nanay-nanayan, napahinto siya. Tinitigan niya ito. Ang huling alaala ng taong nag-aruga sa kanya. Sa gitna ng kanyang pagkabigo, isang bahagi ng kanyang isip ang nag-utos sa kanya na tingnan itong muli. Binuksan niya ito, inalis ang tray ng mga sinulid, hinaplos niya ang ilalim ng kahon, at doon, naramdaman niya ito, isang maliit na bitak sa kahoy na hindi niya napansin dati. Sinundot niya ito ng kanyang kuko at maingat na itinaas. Isang lihim na kompartimento, isang false bottom. Sa ilalim, may isang bagay na nakatago. Isang sobre na naninilaw na sa katagalan, nakatali ng isang kupas na laso. Nanginginig ang mga kamay ni Mia habang kinukuha ito. May nakasulat sa labas, para sa aking amihan. Basahin mo lang kapag handa ka na. Ang sulat kamay ng kanyang nanay-nanayan. Dahan-dahan niyang kinalas ang laso at binuksan ang sobre. Sa loob ay may ilang piraso ng papel. Sulat kamay lahat. Anak kong amihan, kung binabasa mo ito, marahil ay wala na ako. At marahil, nagsimula ka ng magtanong. Patawad, anak. Patawad kung itinago ko sa iyo ang katotohanan ng napakatagal. Hindi dahil sa ayaw kong malaman mo, kundi dahil sa takot. Takot para sa kaligtasan mo. Bawat salita ay tumatagos sa puso ni Mia. Hindi kita tunay na anak sa dugo. Alam mo yan. Pero hindi mo alam ang buong kwento. 11 buwan ka pa lang noon nang may isang babaeng dumating sa akin. Mayaman. Makapangyarihan. May dala siyang malaking halaga ng pera at isang sanggol. Ikaw. Sabi niya, kailangan niyang itago ka. May mga taong gustong kunin ka. Binayaran niya ako para palakihin ka bilang sarili kong anak, para ilayo ka sa panganib. Sinabi niyang babalikan ka niya kapag ligtas na ang lahat. Pero hindi na siya bumalik. Isang kasalanan ang ginawa ko, Mia. Tinanggap ko ang pera. Mahirap lang tayo noon. Pero sa ngalan ng Diyos, minahal kita. Minahal kita na parang tunay na akin. Sana balang araw, mapatawad mo ako. Hindi kita pinili, pero minahal kita. Napahagulhol si Mia. Ang kanyang mga luha ay tumutulo sa lumang papel. Ang bigat na nararamdaman niya sa loob ng maraming taon. Ang pakiramdam na hindi siya lubos na kabilang ay biglang nagkaroon ng paliwanag. Pero may isa pang papel.
Pinunasan niya ang kanyang mga mata at binasa ito. Hindi ko alam ang tunay na pangalan ng babae. Ngunit may ibinigay siya sa akin para daw kung sakaling may mangyari sa kanya, mayroon kang patunay. Ang bracelet na itinago ko at isang pangalan, ang pangalan ng tunay mong ama. Ibinilin niya sa akin. Sabihin mo sa kanya, ang anak ni Renzo ay buhay. Renzo. Parang tumigil ang pagtibok ng puso ni Mia. Renzo Hidalgo, ang senador, ang anino sa Makati, ang lalaking may malulungkot na mga mata. Hawak niya ang sulat, ang katotohanang kayang bumago sa lahat. Ang bigat ng pagiging biktima ay biglang napalitan ng isang kakaibang lakas. Hindi na siya ang amihan na madaling itaboy. Ang kanyang paghahanap ay hindi na lang tungkol sa nakaraan. Ito na ngayon ay tungkol sa kanyang pagkatao. Pero ang huling pangungusap sa sulat ang nagpatigil sa kanyang mundo. Mag-ingat ka anak, ang babaeng nagbigay sa'yo sa akin. Ang pangalan niya ay Priscilla. Priscilla, Doña Priscilla Alvarado, ang kanyang biyanan. Ang mga salita sa sulat ay parang kidlat na tumama kay Mia. Priscilla, Renzo, siya. Ang lahat ay konektado sa isang masalimuot na web ng kasinungalingan. Ang pagpapakasal niya kay Paulo ay hindi isang pagkakataon. Isa itong paraan para manmanan siya, para siguraduhin ang sikreto ay mananatiling isang sikreto. Ang galit ay pumalit sa kanyang kalungkutan. Isang dalisay, nag-aapoy na galit. Niloko siya, ginamit, itinapon na parang basura ng parehong taong kumuha sa kanya mula sa tunay niyang ama. Hindi na siya aalis ng tahimik. Kinabukasan, bago pa man niya masabi ang kanyang plano, ang gulo na mismo ang lumapit sa kanya. Isang puting van ang huminto sa tapat ng tahanan. Mula roon ay bumaba si Doña Priscilla, nakasuot ng eleganteng damit na tila lalong nagpatingkad sa kanyang kasamaan. Kasama niya si Mrs. Reyes at isang lalaking may dalang kamera, isang reporter mula sa isang tabloid. Nasaan siya? Malakas na tanong ni Priscilla na para bang pag-aari niya ang lugar. Nasaan ang magnanakaw na nagtatago dito? Naglabasan ang mga bata at staff, takot at nagtataka. Lumabas din si Sister Lori, ang mukha ay puno ng pag-aalala. Ginang Alvarado, ano po ito? Tanong ng madre. Nandito ako para ilantad ang katotohanan. Deklara ni Priscilla, sapat na malakas para marinig ng lahat. Ang babaeng kinukupkup ninyo, si Amihan, ay isang manloloko. Ipinagkakalat niya na may kaugnayan siya sa pamilya ng mga Hidalgo para makakuha ng simpatya at pera. At hindi lang yan, nagnanakaw pa siya sa mga kawawang ulila. Lumabas si Mia mula sa kanyang silid. Kalmado, wala nang bakas ng takot sa kanyang mga mata. Hawak niya sa isang kamay ang sobrang naglalaman ng sulat. Tapos na po kayo, Ginang Alvarado? Tanong niya. Ang kanyang boses ay matatag. Nagulat si Priscilla sa biglaang pagbabago ng inaasahan niyang biktima. Ang kapal ng mukha mo. Ikaw pa ang may ganang magsalita. Sa gitna ng sigawan at pagtuturo ng kamera, may isang batang umiiyak na tumakbo palapit kay Mia. Si Gio. Mahigpit itong yumakap sa binti ni Mia. Takot na takot. Huwag niyo siyang paalisin. Sigaw ng bata. Ang kanyang maliit na boses ay puno ng determinasyon. Mabait si Ate Mia. Gio, huwag kang makialam dito. Saway ni Priscilla. Sa pag-aalala, yumuko si Mia para yakapin ang bata. Okay lang, Gio. Huwag kang matakot. Sa pagyuko ni niyang yon, isang bagay ang nahulog mula sa bulsa ng lumang shorts ni Gio. Ang kupas na litrato. Bumagsak ito sa sementadong sahig, nakaharap pa itaas sa mismong paanan ni Doña Priscilla. Nakita ito ni Priscilla. Ang babae sa litrato, ang sanggol, ang bracelet, ang puno ng acacia, ang gate ng Santa Monica. Ang kanyang muka ay biglang namutla. Ang lahat ng kulay ay nawala, napalitan ng purong sindak. Ang kanyang bibig ay bahagyang bumuka.
pero walang salitang lumabas. Ang kanyang panlabas na anyo ng kapangyarihan ay gumuho sa isang iglap. Nakita ni Mia ang reaksyon, nakita ng lahat. At sa sandaling iyon, isang itim na kotse ang huminto sa likod ng van. Isang pamilyar, makapangyarihang figura ang bumaba. Si Renzo Hidalgo. Hindi siya tumitingin kahit kanino. Ang kanyang mga mata, na parang sa isang agila, ay nakatuon lamang sa eksena sa kanyang harapan. Ang namumutlang si Priscilla, ang umiiyak na bata, at si Mia na nakaluhod, pinoprotektahan ito. Isang boses na puno ng awtoridad, malamig na parang yelo, ang pumutol sa lahat ng ingay. Anong kaguluhan ito? Ang pagdating ni Renzo Hidalgo ay nagpatahimik sa lahat. Ang reporter na kanina'y abala sa pagkuha ng litrato ay biglang napatago ng kamera. Maging si Doña Priscilla ay natigilan. Ang takot sa kanyang mukha ay napalitan ng desperadong pagtatangka na bawiin ang kanyang composure. Naglakad si Renzo palapit. Ang bawat hakbang ay mabigat at may layunin. Hindi niya pinansin si Priscilla. Ang kanyang mga mata ay nakatuon sa litratong nasa sahig. Yumuko siya at pinulot ito. Habang tinititigan niya ang kupas na larawan, ang kanyang mga kamay ay nagsimulang manginig. Ang babae, ang sanggol, ang bracelet. Ang silver bracelet na siya mismo ang nagdisenyo para sa kanyang asawa na ipinasuot nito sa kanilang anak. Noong araw na yon, ang puno ng acacia sa labas ng Sta Monica, kung saan siya naghintay ng maraming oras, puno ng pag-asa. Lahat ng piraso ng puzzle na 30 taon niyang hinahanap ay biglang nabuo sa kanyang harapan. Nag-angat siya ng tingin mula sa litrato papunta kay Mia na ngayon ay nakatayo na, hawak pa rin sa kamay si Gio. Tinitigan niya ang mga mata ni Mia, ang parehong mga mata ng kanyang yumaong asawa. Anong ibig sabihin nito? Tanong ni Renzo. Ang boses niya ay basag. Hindi na boses ng isang senador, kundi ng isang amang naguguluhan. Mag-ingat ka, Senator! Mabilis na sabat ni Priscilla, sinusubukang bawiin ang kontrol. Huwag kang maniwala sa babaeng yan. Isa siyang manloloko. Ginamit niya ang litratong yan para... Tumahimik ka, putol ni Renzo. Hindi inaalis ang tingin kay Mia. Ang kanyang boses ay mahina, pero puno ng panganib. Si Mia, na may bagong tuklas na lakas, ay humakbang pasulong. Hindi na siya umiiyak, hindi na siya natatakot. Inabot niya ang sobre kay Renzo. Basahin niyo po, sabi niya. Ang kanyang boses ay kalmado. Ito po ang sulat ng nanay na nagpalaki sa akin. Nanginginig ang mga kamay ni Renzo habang binabasa ang sulat. Bawat salita, bawat pangungusap ay isang kumpirmasyon. Ang pangalan niya, ang pangalan ni Priscilla, ang buong katotohanan. Nang matapos siya, ang mga papel ay halos malukot sa kanyang pagkakahawak. Tumingin siya kay Priscilla at sa unang pagkakataon, nakita ni Priscilla ang purong galit sa mga mata ng senador. Isang galit na kayang sumira ng mundo. 30 taon, sabi ni Renzo. Ang bawat salita ay mabigat. 30 taon mo itong itinago sa akin. Kinuha mo ang anak ko. Hindi totoo yan. Kasinungalingan ang lahat ng yan. Desperadong sigaw ni Priscilla, ngunit huli na ang lahat. Ang kanyang takot ay ang pinakamalaking ebidensya. Binaling muli ni Renzo ang kanyang tingin kay Mia. Ang galit sa kanyang mga mata ay nawala. Napalitan ng isang emosyon na hindi pa nakikita ni Mia dati. Isang pinaghalong sakit, pagsisisi, at isang hindi masukat na pagmamahal. Lumapit siya kay Mia. Huminto sa harap niya. Gusto niyang hawakan ang mukha nito, yakapin ito, ngunit nag-aalangan siya. 30 taon ng pagkawalay ang nasa pagitan nila. Hindi siya nagtanong ng marami. Hindi na niya kailangan. Tinitigan lang niya ang mga mata ni Mia at sa isang boses na puno ng emosyon at nanginginig sa pagpipigil ng mga luha, sinabi niya ang mga salitang matagal na niyang gustong sabihin. Anak,
Huminto siya. Lumunok. Anak, nagbalik ka. Sa mga salitang iyon, ang huling pader na bumabalot sa puso ni Mia ay gumuho. Ang mga luha na akala niya'y naubos na ay muling bumuhos. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi dahil sa sakit, kundi dahil sa wakas. Natagpuan na niya ang kanyang tahanan. Tumingin si Renzo kay Priscilla. Ang kanyang mukha ay muling naging matigas na parang bato. Alam kong may kinalaman ka rito, Priscilla, at sisiguraduhin kong malalaman ng lahat ang bawat kasinungalingan mo. Ang mga sumunod na araw ay parang isang ipo-ipo. Gumalaw si Renzo Hidalgo nang may bilis at bagsik ng isang bagyo. Ang reporter ng tabloid na dinala ni Priscilla sa takot na makalaban ng senador ay naging susi sa paglalantad ng katotohanan. Ngunit sa halip na isang iskandalo, ang kwento ay lumabas bilang isang trahedya. Ang kwento ng isang amang 30 taon na hinanap ang kanyang nawawalang anak. Sa tulong ng sulat at ng testimonya ng isang matandang nurse mula sa Santa Monica na natagpuan ng mga investigador ni Renzo, ang buong katotohanan ay nabuo. Si Donabel, ang kasabwat ni Priscilla, ay isang malayong kamag-anak ng yumaong asawa ni Renzo. Puno ng inggit, siya ang nagplano ng pagpapalit ng sanggol. Ipinalit ang malusog na anak ni Renzo sa isang sanggol na may malubhang sakit na namatay rin kalaunan. Ginawa niya ito para makuha ang tiwala at pabor ng pamilya. Si Priscilla naman, na may malaking utang noon, ay naging kasangkapan. Siya ang inutusan na itago ang bata. Ngunit sa halip na sundin ang plano, ginamit niya ang sikreto para mangikil kay Donabel sa loob ng maraming taon. Ang kayamanang ipinagmamalaki ng mga Alvarado ay galing pala sa pananahimik at pagbabanta. Ang pagbagsak nila ay mabilis at nakakahiya. Nawala ang lahat kay Priscilla, ang pera, ang mga peking kaibigan, at higit sa lahat, ang dangal. Ang kanyang pangalan ay naging simbolo ng kasinungalingan. Si Paulo, sa gitna ng gulo, ay nagpakalunod sa alak. Ngunit isang araw, nagpakita siya sa gate ng tahanan ng Pag-asa. Payat, magulo ang buhok. Ang dating kumpiyansa ay wala na. Napalitan ng isang malalim na kahihiyan. Nag-usap sila ni Mia sa hardin, sa parehong lugar kung saan unang nagtagpo si Mia at Renzo. Mia, patawarin mo ako, sabi ni Paulo, hindi makatingin ng diretso. Alam ko ang lahat. Matagal na. Ginamit ni Mama ang sikreto na yon para kontrolin ako, para paikutin ako sa kanyang mga kamay. Sinabi niya na kapag nagsalita ako, pareho kaming masisira. Kaya hinayaan mo siyang saktan ako? Itaboy ako? Tanong ni Mia. Walang galit sa kanyang boses. Tanging isang pagod na pagtatanong. Duwag ako, Mia. Natakot ako na mawala ang lahat ng ito. Sabi ni Paulo. Ikinumpas ang kamay sa kawalan. Pero sa huli, nawala rin ang lahat. At ang pinakamahalaga sa lahat, nawala ka. Tumulo ang luha sa mga mata ni Paulo. Hindi ko hinihiling na bumalik ka sa akin. Alam kong imposible na yon. Gusto ko lang humingi ng tawad. Tinitigan ni Mia ang lalaking minsan niyang minahal ng buong puso. Wala na ang sakit. Wala na ang galit. Ang naroon na lang ay awa. Pinapatawad na kita, Paulo. Mahinang sabi ni Mia. Napatingala si Paulo. Ang kanyang mga mata ay puno ng gulat at pasasalamat. Pinapatawad na kita. Ulit ni Mia. Hindi para sa'yo, kundi para sa akin. Para makalaya na ako sa lahat ng sakit na idinulot mo. Tumango si Paulo. Tumayo siya. At sa huling pagkakataon, tiningnan niya si Mia. Sana maging masaya ka. Karapat dapat ka dyan. Pagkatapos ay tumalikod na siya at naglakad palayo. Isang anino ng kanyang dating pagkatao, dala-dala ang bigat ng kanyang mga pagkakamali. Naiwang mag-isa si Mia sa hardin. Pinapanood ang paglubog ng araw. Gumaan ang kanyang pakiramdam.
Ang pagpapatawad ay hindi paglimot. Ito ay pagpili na huwag nang maging bilanggo ng nakaraan. Lumapit si Renzo at umupo sa tabi niya. Hindi sila nagsalita ng ilang sandali. Ngayong natagpuan na kita, basag ni Renzo sa katahimikan. Anong gusto mong gawin sa buhay mo, anak? Napangiti si Mia. Tumingin siya sa paligid, sa mga batang naglalaro, sa simpleng bahay na naging kanyang kanlungan. Alam na niya ang sagot. Salamat. Mula sa kaibuturan ng aking puso, maraming salamat sa iyong pananatili at pakikinig hanggang sa huling sandali ng ating kwento. Habang isinusulat ko ang paglalakbay ni Amihan, hindi ko mapigilang damhin ang bigat sa bawat salitang aking binibitawan, lalo na sa eksenang itinaboy siya sa mismong gabi ng Pasko. Marahil ang bawat isa sa atin ay mayroong mga Pasko na hindi kasing liwanag ng inaasahan. Marahil ang kwentong ito ay hango sa libo-libong kwento ng mga taong pilit na bumabangon mula sa dilim, naghahanap ng kahit isang maliit na kislap ng pag-asa. Sapagkat ang buhay, tulad ng pagtahi, ay hindi laging perpekto. May mga pagkakataong ang sinulid ay napapatid, may mga tusok na lumalampas, at may mga disenyo tayong kailangang baguhin sa kalagitnaan. Ngunit ang pinakamahalaga ay ang patuloy na paghawak sa karayom at pagbuo muli, gaano man kasakit. Ang pagpapatawad na ipinagkaloob ni Mia kay Paulo, ang marahil pinakamabigat na bahagi ng kwento. Kaya iiwan ko sa iyo ang isang tanong. Ikaw ba? Kung nasa kalagayan niya, kaya mo rin bang palayain ang taong minsan nang sumira sa iyong mundo? Hinihiling ko na sana ay baunin mo ang aral ng pag-asa na iniwan sa atin ni Amihan. Kung nagustuhan mo ang ating kwento, huwag sanang mag-atubiling i-like ang video na ito at ibahagi sa iyong mga kaibigan. At syempre, inaanyayahan kitang mag-iwan ng iyong komento sa ibaba. Ang iyong boses at saloobin ay napakahalaga sa akin. Muli, ako ang iyong kasama sa bawat paglalakbay ng puso. Maraming salamat sa pakikinig. Ang kwentong pinamagatang Ang Mananahi ng Mga Bituin, ang inyong tagapagsalaysay, Clara.